Praise God! Magandang tanghali po mga minamahal, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Ako nga po si Brother J.R. Tagyam. Bumabati po sa ating lahat ng magandang tanghali po. Mga kapatid, mapagpala at pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Nais ko lang pong i-share sa inyo yung ibig sabihin ng born again po. Marami pong maling kaisipan yung mga tao patungkol sa born again, mga kapatid. Akala nila ang born again ay relihiyon. Akala nila ang born again pagpalit ng relihiyon, pagpasok sa seminaryo. Hindi po yun ang born again. Mga panibagong usapin, panibagong uso, hindi po yun ang born again. Ang born again po ay ang Panginoong Hesus po yung nagsasabi patungkol sa born again. Nagiginig po ng banal na kasulatan na malibang ang isang tao ay maborn again, hindi po siya pwedeng pumasok sa langit kahit anong gawin niya. Isa lang po ang daan. Malibang ikaw at ako ay maborn again, hindi po tayo papasok sa langit. Amen. Ang sabi po ng John 3:3, lumapit po ang isang pinunong Hudyo, isang matalino kay Jesus Christ. Ang pangalan po niya ay si Nicodemo. Siya po ay napakatalino. Nagtanong po siya kung ano yung born again. Sabi ni Jesus, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi pa naman ni Nicodemo, paano papasok yung taong matanda na, yung malaki ng tao? Makakapasok pa po ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muli ipanganak? Di po ba nakakatawa po, mga kapatid? Pero ito po'y katotohanan po ito. Paano nga ba makakapasok ang isang tao sa sinapupunan ng kanyang ina para muli siyang ipanganak? Diba? So, ibig sabihin, ang sabi po ni Jesus sa John 3:5, sabi po niya, malibang ipanganak ang tao sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po yung born again. Amen po ba? Hindi po yung papasok ka sa sinapupunan ng ina mo para muli kang sa malaki ng tao. Hindi na po talaga pwedeng pumasok doon kasi hindi na kasya, di ba? Amen. Kita mo naman yung kamangmangan po talaga ng tao. Totoo po yung sinabi ng Bible na ang karunungan ng tao ay kamangmangan lamang sa paningin ng Panginoon. Kasi kita mo naman yung reaksyon ng isang matalinong Hudyo, isang scholar sa kulturang Hudyo, si Nicodemo. Napakatalino po nito. Isa po sa mga bansang matatalino ang mga Hudyo, Israel po. Pero ang salitang born again ay hindi po niya naunawaan. Grabe. Ano nga ba yung born again? Ang born again po, ito po, sasabihin ko po sa inyo. Ang born again po, ito po ay kapanganakang spiritual. Ang sabi po ng Titus chapter 3 verse 5, ang sabi po dito, babasahin po natin. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. At tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo ay binago ng Espiritu Santo. Maliwanag po. Yung tubig po, pagsunod po natin sa tubig sa bautismo, yun po. Pag-ahon po natin, nalibing po tayong kasama ni Kristo. Pag-ahon po natin, tayo po ay bagong nilalang na muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi si Kristo, nalibing po siya. At sa ikatlong araw po, nabuhay po siya. So kung paano inilibing si Kristo, pag inilunod po tayo sa pamamagitan ng bautismo, nalibing po tayong kasama ni Kristo. At pag inahon po tayo, nabuhay po tayong kasama ni Kristo. Amen. Maliwanag po yun. Yun po yung born again. Binago, nilinis ng Espiritu Santo. Amen. At saka po, ayon po sa Bible,
Ang tao po ay binubuo ng tatlong sangkap po o elemento o kalikasan. Ito po ay ang espiritu, kaluluwa at ang katawan po. Amen po ba? Ito po nagpapatunay na ang tao po ay mayroon tatlong sangkap o elemento o kalikasan po. Ang sabi ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, ang sabi po dito, babasahin po natin mga kapatid. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan ng espiritu, kaluluwa at katawan po hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya rin po, maliwanag po, meron po tayong tatlong sangkap po. Amen. Yun pong espiritu, kaluluwa at katawan po. Amen po ba? At sabi po ng Panginoon, sa tatlong sangkap na ito mga kapatid, ang paningin ng Diyos ay tumatagos sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Amen. Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, tumatagos po ang salita ng Diyos sa kaibuturan ng ating mga puso at nakakaalam po siya kung anong binabalak ng tao. Kaya nga po, sabi ng verse 13 ng Hebreo chapter 4, walang nilalang na makakapagtago sa paningin ng Diyos. Lahat po ay lantaran sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Now, pupunta po tayo. Nang nalangin po ng Diyos ang tao. Amen. Sabi ng Panginoon, dalangin natin ang Diyos, ang tao ayon sa ating larawan at wangis. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Basahin po natin. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Siya ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit, Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Take note po, wala po ditong bakla. Isang lalaki at isang babae lang. At hindi po natin pwedeng baliin yun. Amen? Kasi salita po ng Lord yun. Nang likhain po ng Diyos ang tao po, ang buhay po ng Panginoon ay sumasa tao. Ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 7, sabi po na dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alikabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Okay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Amen. Nung hingahan po ng Diyos ang tao, nagiging kaluluwa po siyang may buhay. Amen. So maliwanag po. Ang sabi po dito na ang katawan na siyang sangkap ng tao na nakikita ay galing po ito sa alikabok, lupa. At ang espiritu naman na sangkap ng tao na hindi nakikita ay galing po sa hininga ng Diyos. Amen po. So, at ang kaluluwa po, take note po kung paano nabuo ang kaluluwang ito ha. Amen. Nabubuo po siya, ang kaluluwa ay nabubuo sa oras na hingahan po ng Diyos ang katawang lupa, hininga ng kanyang hininga, nabuo po siya at nagiging kaluluwa po siyang may buhay. So maliwanag po na ang kaluluwa po ay produkto ng pinagsamang sangkap ng taong mula sa alikabok at ang espiritu ng Diyos. Amen. Yun po, kaya Trinity po ang Diyos, Trinity din po tayo kasi kawangis po tayo ng Diyos eh. Amen po ba? So, nalikha na nga po ng Diyos ang tao. Amen. Sa tatlo pong ito, ang espiritu po natin na mula sa Diyos, yung leader po, at ang kaluluwa naman natin, yung lingkod. Ngunit ang katawan naman po natin ang alipin na tagasunod. Ang tagasunod. So, yun pong kaluluwa natin ay walang kakayahan tumawag sa Panginoon kung hindi ang espiritu lang na sumasa atin po ang may kakayahan tumawag po sa Panginoon. So, nagmagkasala po ang tao. Nakontrol po ng
dyablo yung kanyang buhay. Bakit po? Dahil nagkasala ang tao, namatay po ang kanyang espiritu mula sa Diyos at ang natira ngayon ay ang kaluluwa na lang po ng tao. So, ang leader na ngayon ay ang kaluluwa. Kung anong sinasabi ng kaluluwa, siya ang ipatutupad ng katawan. Kaya naman, lahat ng karamdaman nasa katawan. Lahat ng sakit, suffering. Kasi kung anong ang trabaho po kasi ng kaluluwa, magpasya ng sarili niyang karunungan, kagustuhan, katalinuhan, lakas, puro kanya, hindi po siya tumatawag sa Diyos kasi wala po siyang kakayahan. Kaya ang suffering po, sumpa po, dulot ng paggawa ng kasalanan ay sa katawan po tatama. Bakit po? Siya po yung tigapagpatupad. Amen. Lahat ng pandaraya, lahat ng panluloko, kalaswaan, kahalayan sa katawan po napapatupad. Kaya lahat po ng suffering ay inaabot na po ng katawan. Amen. Nung magkasala po kasi ang tao, namatay po ang kanyang espiritu. At ang natira ay kaluluwa na lang. Ang ginawa ng kaluluwa, nagpasya na lang ng magpasya ng kanyang sariling kagustuhan. At dito na po pumasok ang dyablo sa kanyang buhay at nakontrol po ng dyablo ang kanyang kaluluwa. Na kahit saan po siya dalhin ito, sunod lang po siya ng sunod. Hanggang nabalot po ng kasalanan at kasamaan yung kanyang pamumuhay at ang kanya pong pamumuhay ay puno po talaga ng kasalanan. At yung kanya pong pagsuway ay hindi lang po pagkawala po ng kanyang relasyon sa Panginoon, kung hindi pagkawala din po ng kanyang biyaya sa Lord. Amen po ba? So, maliwanag po na wala na pong direksyon ang kaluluwa. Wala na ding direksyon ang katawan ng tao. Amen. So, siya na rin pagpasok ng sakit at karamdaman, patong-patong na po at pagbata ng walang hanggang kaparusahan. Kaya naman, grabe po ang inaabot ng katawan ng tao, mga kapatid. Kaya, ibinigay po ng Panginoong Hesus ang born again. Kasi nung magkasala po ang tao, kahit anong gawin ng taong pagtawag sa kanya, hindi po siya nadidinig ng Diyos. Bakit po? Ang kasalanan po ng tao naging pader, naging hadlang sa pandinig ng Diyos para po siya po ay hindi makarinig at hindi niya po na tayo madidinig. Amen po ba? Ang say po ng Isaiah 59:1-2. Amen po ba? Na sabi po niya dito, tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing, ang masasama ninyong magawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Amen. Maliwanag po, nawalay po dahil sa pagkakasala. Kaya po, ito po ang dahilan. Kaya kinakailangan ang tao na namatay sa espiritu dahil sa kasalanan ay may panganak na muli. Yun po kaya kailangan ang tao ay ito po yung born again. Kailangan po siyang ma-born again. Kasi po nagbata po ang tao sa walang hanggang kaparusahan. Amen. Dahil sa kasalanan po, kailangan po ipanganak na muli ang isang tao o ma-born again upang ang espiritu po niyang dating patay ay muling mabubuhay. Malibang maganap po ito sa kanya ay mananatili po siyang hiwalay sa Diyos. Meaning, ibig pong sabihin, kung hindi po mabuborn again ang isang tao, hindi po talaga siya pwedeng magbago at manatili po siyang hiwalay sa Diyos po. Kaya ang sabi po ng John 3:3 na kailangan mong maborn again para ikaw ay papasok sa langit. Dahil kung hindi ka maborn again, hindi ka papasok sa langit. Kahit anong gawin mo, kahit pumasok ka sa seminaryo, kahit ikaw ng pinakamatalinong tao sa buong mundo, matalino ka, magaling ka, hindi ka pwedeng maging banal. Dahil po ang kasalanan po ng tao ay lumagana po sa daigdig at lahat po ng tao ay nagkasala. Kaya kahit nasaan pumunta ang tao, kapatid, minamahal, ay hindi po siya maaaring maging banal, magbago ang kanyang buhay, maging malinis o manunumbalik sa Panginoon. Bakit po?
Dahil ang kalikasan po nating makasalanan ay dala-dala po natin kahit saan po tayo pumunta. Ano man ang gawin natin. Na ang sabi po ng Bible, ginig ng Bible nga, kailangan po natin ma-born again para po tayo papasok sa langit. Kaya kung hindi po tayo ma-born again, hindi po tayo papasok sa langit. Paano ba makamit ang born again? Magsisi po tayo ng ating mga kasalanan, tanggapin po natin si Jesus Christ bilang personal tagapagligtas, manggagamot ng buhay natin, at sumampalataya po tayo na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at gawin po natin yung mga kalooban ng Diyos. Yun po yung born again. Amen. At pag tinanggap po natin siya bilang personal na tagapagligtas ng buhay natin at sumampalataya po tayo, bibigyan po niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi po ng John 1:12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya ay may buhay na mayroong karapatang maging anak ng Diyos. Yun din po ang sabi ng Galatians 4:7 na hindi lang po mga anak, kung hindi ginawa din po niya tayong mga tagapagmanang kasama ni Kristo at pinatutuhanan po yan ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 16, ang Espiritu kasama ang kanyang Espiritu kasama ng ating Espiritu ang nagpapatuto na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. At kung hindi po magkaganon, hindi po tayo pwedeng pumasok sa langit. Kailangan po tanggapin po natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas at Panginoon, manggagamot ng buhay natin, at tayo po ay papasok po sa langit. Amen po ba? So, sana po ako ay naniniwala po na lahat ng mga makaka-view nitong video ito ay talagang mapagpala at nalalaman po natin yung katotohanan na walang ibang daan kung hindi ang born again lang. Kung hindi ma-born again ang isang tao, ay hindi po siya pwedeng pumasok sa langit. Kasi si Jesus Christ na nagsasabi, John 14:6, sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang pwedeng pumasok sa langit sa Ama kung hindi dadaan sa akin. At walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa daigdig upang sukat na ikaligtas ng isang katauhan kung hindi po ang pangalang Jesus Christ lang. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kung walang iba kung hindi ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po. Napagpala po tayo at maraming salamat po sa tanghaling ito, sa mga salita po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa inyong mga salita na nagtuturo sa bawat isa, bawat nakakanood ng video ito, Panginoon, na hallelujah, malibang ma-born again ang isang tao, hindi po papasok sa langit. Hallelujah. So kailangan po namin ma-born again, kaya silyohan niyo po ang inyong mga salitang ito sa bawat mga ka-view nitong video ito, na ito ay magbigay daan papunta sa kalangitan, papunta sa kaharian ninyo, papunta sa tunay na daan at katotohanan na walang iba kung hindi ang aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Patuloy mo kami ipaunawa, hallelujah, sa bawat nakakinig, hallelujah, bawat nakarinig ng salitang ito, Panginoon, ang inyong mga salita, buksan mo ang spiritual na mga pangunawa ng bawat naka-view, Panginoon, upang tumatagos po sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat at ito po ang dahilan ng kaligtasan ng maraming tao, Panginoon. Marami pong salamat sa tanghaling ito. Itinataas ko po ang inyong kadakilan sa iyong pinakapatas na papurit, karangalan na kayo lang po ang karapat dapat na makinabang sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you po. Magandang tanghali po. Paki-subscribe na lang po kung nais nyo pong mag-subscribe sa ating video po para po sa Panginoon. Amen. God bless you po.